Mga kapuso, kapapasok lang po na balita, naglandfall na ang bagyong Ramil sa Gubat, Sorsogon, ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, mabagal ang kilos ito pakanluran. Kung mapapanatili ng bagyo ang kilos ito, maaari itong lumapit sa Polillo Islands umaga bukas at maglandfall sa Aurora bukas din. Magandang hapon mga kapuso, ramdam na sa mga lalawigan sa silangan ng bansa ang bangis ng bagyong Ramil bago pa ito tumama sa lupa. Sa Bicol, gaya sa Catanduanes, may paglilikas na ng mga residente. Mahigit 3,000 pasahero naman ang stranded sa mga pantalan dahil kanselado mga biyahe sa dagat. Mula sa Daet, Camarines Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP. Ivan, Pia, pabugso-bugso na ang malalakas na ulan at malakas na hangin dito sa ating kinalalagyan sa isang bahagi ng Daet, Camarines Norte. Pero mas ramdam yan sa mga probinsyang kalapit dito na ayon sa Pag-asa ay dadaanan ng bagyong Ramil. Ramdam na ang masamang panahon sa Catanduanes kung saan inaasahang maglalandfall ang bagyong Ramil ngayong hapon o gabi. Maulan na sa Birac kaninang umaga. May mga lumikas ng mahigit 1,000 residente o mahigit 300 pamilya sa Catanduanes. Sa headquarters ng Catanduanes Provincial Police Office, tinakpan ang mga gamit na posibleng mabasa. Hinarangan din ang mga pinto at bintana na maaaring mabasag. Nagpulong at nag-inspeksyon din ng mga rescue equipment ang mga provincial at municipal DRRMO sa iba't ibang bayan sa lalawigan tulad sa Viga. Naghanda rin ng rescue team ang Coast Guard sa iba't ibang bahagi ng Bicol. Sa Sorsogon, inilagay sa mataas na lugar ang mga bangka dahil kanselado ang biyahe sa Matinog Port. Maraming sasakyang stranded. Kahapon pa suspendido ang paglalayag sa Bicol Region. Sa pinakahuling ulat ng Coast Guard District Bicol kanina tanghali, stranded sa 18 pantalan sa rehiyon ang mahigit 3,000 pasahero, mahigit 1,000 rolling cargo, 6 na vessels at 2 motorbangka. Mahigit 30 sasakyang pandagat pa ang pansamantalang sumisilong. Sa Albay, kahapon pa nagsagawa ng preemptive evacuation sa ilang bayan gaya sa Piodoran. Wala ring bangkang pumalaot sa Daet, Camarines Norte sa utos ng Coast Guard Camarines Norte kahapon. Kaya apektado ang mga mangingisda na sa pagpalaot lang umaasa ang kaunting biyaya ng dagat. Ipinagpapasalamat ni Rene at Ray at paghahatian daw ito ng 3 pamilya. Okay na po yun para sa amin, pang ulam na. Para kahit papano, mabsa ng hindi kami mamumroblema ng panggabihan. Taga-coastal barangay si Rene, kaya pinaghahandaan na rin nila ang gagawing preemptive evacuation. Malakas ang buhos ng ulan sa Daet ngayong hapon. Halos wala na rin makita sa daan nang ikutin namin ang bayan. Sa Vinsons, minamadali na ng ilang residente ang pag-aayos ng kanilang bubungan. Noong karaan pong low pressure is natanggal na po siya diyan sa pagkakabit. Kaya po, nung pong nakaraang araw, umulan, may hangin, nalaglag na po siya. Napilitan na rin ang ilang magsasaka na anihin ang mga palay. Pag umulan pa pong mahigian, masasayang na lang yung palay, madapa lang po. Mas kaunti po ang aanihin lugod. Inunahan na po namin maharbisin. Binabantayan ng PDRRMO ng Camarines Norte ang mga bayang madalas bahain. Yung threat nito, yung tubig, yung ulan, dadalhin ng tulan nito. Hindi natin inaalis yung possibility nga by late afternoon and early morning by tomorrow, doon na yung ng ulan, doon ang buhos ng ulan. At Ivan, matapos nga maglandfall sa Sorsogon ng bagyong Ramil, ay nag-abiso na rin ang electric cooperative na nagsusupply ng kuryente sa probinsya na posibleng mawalan ng kuryente dahil nga po sa lakas ng hangin habang binabaybay nito ang malaking bahagi ng Camarines Norte. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Ingat at maraming salamat, JP Soriano. Sa gitna po ng paghahanda ng Aurora sa pagtama ng bagyong Ramil, ipinagbawal na roon ang pagpalaot ng mga mangingisda. Daan-daang pamilya rin sa mga coastal barangay ang target mailikas. Mula sa Baler, Aurora, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, sa mga oras nga na ito ay ramdam ng epekto ng bagyong Ramil dito sa Baler, Aurora. Mataas at malakas ng alon sa baybayin at pabugso-bugso na rin ang hangina.
Maaga pa lang, abala ng mga mangingisda sa Dingalan, Aurora. Inayos nila ang kanilang mga bangka, inakyat sa seawall at itinali para di mapinsala ng alon at hanging dala ng bagyong Ramil. Nag-ikot din ang mga bantay dagat para tiyaking ligtas sa mga bangka. Makataas na po naman po sila lahat. Kanina pa naman po, nung pagsakabi ko po kanina nagtaas din naman po sila. May mga residente nagtali na bubungat kanilang bahay. Plano nilang lumikas bago gumabi. Kami po talagang lilikas mamaya kasi po may mga designated evacuation po kami, doon po kami pupunta. Kami po naggayak na po kami ng mga gamit. Batay sa latest forecast ng Pag-asa, maaari maglandfall sa Aurora ng umaga o hapon bukas. Target ng otoridad sa Dingalan na mailikas ngayong araw ang mahigit 800 pamilya na karamihan ay nasa tabing dagat. Babantayan din ng LGU ang mga barangay sa paanan ng bundok na delikado sa landslide. Kung magkakaroon po talaga ng malakas na ulan, maaari pong magkaroon ng landslide. So nakakaroon po talaga tayo ng forced evacuation sa mga high-risk areas. Sa Baler, binawalan na rin ang pagpalaot ng mga mangingisda. Sa buong Aurora, kanselado ang tourist activities. Nakadeploy na rin ang mga rescue personnel sa iba't ibang lugar. Pia, sa mga oras nga na ito ay puspusan ng pag-iikot na ginagawa ng Philippine Coast Guard, PNP, MDRRM o ganun din ng PDRRMO sa mga coastal areas. Ipinapatupad na rin yung preemptive evacuation, partikular sa mga residenteng nakatira sa coastal areas. Pia? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Bago pa man maglandfall ang bagyong Ramil, nakaranas na ng malakas na ulan at pagbaha ang ilang probinsya sa bansa. Nakatutok si Darlene Kai. Hindi mo nagdagat. Kahit di pa naglalandfall, ramdam na ang hagupit ng bagyong Ramil sa Biliran. Gumising sa bumubulwak at rumaragas ang baha ang mga taga-barangay Sampaw sa Almeria, Biliran. Mabilis ding bumaba ang baha nang huminto ang ulan ayon sa barangay. Umapaw naman ang Pulangi River sa Kabakan, Cotabato matapos ang malakas na buhos ng ulan. Inilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Namahagi rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. May iba pang barangay na lubog sa baha dahil sa magdamag na ulan. Ay, alhamdulillah, kanyara man. Apektado rin ng pag-apaw ng Pulangi River ang ilang barangay sa Dato, Montawal, Maguindanao del Sur. Sa bayan ng General SK Pendaton, halos umabot na sa bubong ang baha. Sa tala ng MDRRMO, nasa 300 pamilya ang lumikas nang pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay. Pero mismong ang evacuation center nalubog sa baha. Kaya ang mga residente nananatili sa gilid ng kalsada. Ayon sa MDRRMO, catch basin ang kanilang lugar tuwing binabaha ang mga ibang lugar at umaapaw ang mga ilog sa paligid. Namahagi na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kabi-kabilang baha at pagguho ang naitala sa Visayas dahil sa bagyong Ramil. Nakatutok si JP Soriano. Kulay kaping baha ang rumagasa sa kalsadang ito sa Kawayan, Biliran matapos ang malakas na ulan. Lagpas tuhod ang tubig na galing pa sa bundok. Stranded ang ilang motorista kaya ang ilan napilitang lumusong sa tubig. Maging ang ilang lugar na lubog sa baha. Ang highway na ito sa Naval nagmistulang ilog na. Bilang paghahanda sa bagyong Ramil, pinalikas ng mahigit 100 pamilya sa bayan. Pansamantala silang tutuloy sa Naval Municipal Gym. Sa San Fernando, Cebu, gutter deep ang baha sa ilang lugar. Tumirik na ang ilang sasakyan. Sa Giwan Eastern Samar, pinagtulungan ng itulak ang sasakyang ito sa gitna ng baha malapit sa isang palengke. Sinabayan pa yan ng malakas na buhos ng ulan. Nalubog din sa baha ang isang pabahay sa isang barangay. Kaninang umaga pa na magsimulang bumuhos ang ulan sa probinsya. Sa Northern Samar, pinulong na ng provincial government ang iba't ibang ahensya para paghandaan ang bagyo. Batay sa mga ulat, mahigit 300 individual ang stranded sa Allen Port matapos kanselahin ng Coast Guard Northern Samar ang mga biyahe ng barko simula pa kahapon. Sa Villaba, Leyte, lumambot ang lupa kaya bumuho ang bahagi ng bundok sa barangay Abihaw kaninang tanghali. Sinimulan na ang clearing operations doon. Nag-abiso ang mga otoridad sa motorista na iwasan munang dumaan sa nasabing lugar. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Sa paglandfall ng Bagyong Ramil, aling mga lugar ba ang dapat maghanda? Alamin natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ivan. Mga kapuso, pagkatapos ng unang landfall ng Bagyong Ramil sa Gubat, Sorsogon, ngayong hapon, posible pa po itong masundan sa mga susunod na oras ayon po yan sa Pag-asa. Dahil po sa Bagyong Ramil, nakataas ang signal number 2 dyan po sa may southeastern portion ng Isabela, southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, Pulilio Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northern and eastern portions ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay at pati na rin sa northeastern portion ng Sorsogon. Signal number 2 rin na nakataas dito po yan sa northern portion ng Northern Samar. Samantala, signal number 1 naman dyan po sa may Cagayan, kabilang po ang Babuyan Islands. Natitirang bahagi ng Isabela at ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, ganoon din po sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at pati na rin sa Benguet. Kasama rin dito ito pong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, pati na rin ang eastern portion ng Bulacan at eastern portion ng Tarlac. Nakataas din ng signal number 1, dyan po yan sa eastern portion ng Pampanga, northern at eastern portions ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Sur, ng Albay at ng Sorsogon, pati na rin po dito sa may Burias at Ticao Island. At ito po kasama rin sa signal number 1, itong natitirang bahagi ng Northern Samar, pati na rin ang northern portion ng Eastern Samar, ganun din ang northern portion ng Samar. Dito po posibleng maranasan yung mga lugar na yan na nabanggit. Ito pong malakas sa bugso ng hangin na may kasama mga pag-ulan. Huling nakita ang sentro nitong Bagyong Ramil, dyan po yan sa bahagi ng Gubat, Sorsogon, kung saan nga ito nag-landfall kaninang 4:10 p.m. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot, 65 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 90 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pakanluran at ayon po sa Pag-asa, maaaring tawirin nitong Bagyong Ramil ang kalupaan o di kaya naman yung coastal waters nitong Bicol region mula po yan ngayon hanggang bukas ng madaling araw. Sunod po nitong tutumbukin itong bahagi naman ng Pulilio Islands at posibleng may isa pang landfall dito yan sa may Aurora bukas po ng umaga o di kaya naman ay sa hapon. May chance rin na tumama po itong Bagyong Ramil dito yan sa may northern Quezon or sa may southern part ng Isabela. Depende po yan at tatawin po nito itong northern Luzon at posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes. Pero mga kapuso, pwede pang magkaroon ng pagbabago sa pagkilos itong Bagyong Ramil kaya umantabay po sa susunod na updates. Dahil po sa lawak ng mga kaulapan na dala po nitong Bagyong Ramil, malaking bahagi rin po ng Pilipinas ang makakaramdam ng epekto nito sa mga susunod na araw. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas na madaling araw umaga marami ng mga pag-ulan dito yan sa northern at pati na rin sa Central Luzon, Quezon Province, Bicol Region. Dito po mararanasan yung pinakamatitinding mga pag-ulan kaya doble ingat at maging alerto po sa malaking banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin pong ulanin ang iba pang bahagi ng Calabarzon at ganoon din dito sa Mimaropa. Magtutuloy-tuloy po yan bukas ng hapon at posibleng magtagal hanggang sa gabi lalong-lalo na dito sa malaking bahagi po ng northern at ng Central Luzon. May mga kalat-kalat na ulan naman bukas po dyan sa may Visayas at pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao. May chance rin ng mga malalakas sa pag-ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Mararamdaman din ang epekto ng Bagyong Ramil dito po yan sa Metro Manila kaya mataas din ang chance ng mga pag-ulan bukas kaya panatilihin po ang pagiging alerto at syempre mag-monitor ng updates. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.